pala yung continuation ng vlog ko kahapon. Ang dami ko kasi pinaggagawa nung araw na yan. So, inabot na nga ako ng gabi, tsaka lang ako nakapaglinis. Diba, nung hapon, tinanggal na nga namin yung kama na hinigaan dati ng parents ni Pinggoy dito sa sala. Nakakapanibago rin talaga dahil kahit papano talagang mas lumuwag talaga after malagay nga sa labas yung papag. So, eto, for the walis na muna ako. And magre-rearrange tayo ng very, very light lang naman dito sa sala. Hindi ko na rin natatanggal talaga itong pinaka-cabinet sa ilalim ng TV. So, ngayon ko siya kailangang ilipat. Hindi ko naman siya ililipat. Aalisin ko lang siya para malinisan ko ng ayos itong nasa sahig sa ilalim niyan. Kasi naaabot naman siya ng walis, pero kapag vacuum, hindi. So, meron pa rin kahit paano natitirang mga alikabok, mga buhok-buhok dyan, for sure. So, eto na nga, at tinanggal ko na rin yung cable box dito sa TV. Kasi, hindi na namin tinuloy yung subscription ng cable. Kasi may Netflix naman, may YouTube naman. Eto yung smart TV ng aking landlord na hindi niya dinala nung lumipat kami. So, ang ending, dahil nahirapan kaming tanggalin siya sa pinaka-bracket, tinry ko na lang bilhin. So, I think, kailangan ko pa ng dalawa pa kasi iniinas ko kung pwede kong i-installment ito. Para naman hindi mabigat dahil hindi naman yamanin ng mamshi nyo. So, pumayag naman ang aking butihing landlady. I think 2 hulog na lang ako. Mapapasa akin na talaga yung TV na yan. In fairness, ang ganda rin kasi talaga ng bracket dito sa TV na to. Pero hindi yan kasama sa binili ko. Diyan lang yan. Hindi naman namin kailangan tanggalin yung TV dyan. So, hindi na namin siya ipapwesto sa iba pa. So, eto na nga. At ginamit ko na yung cordless vacuum dahil grabe rin talaga yung mga naipong alikabok doon. And sakto, meron ako natanggap na bagong dust mite vacuum from U-Want. Ito yung kanilang M700 mite remover. And usually talaga double boxing sila. So, during unboxing pa lang, parang premium na ang atake kapag double boxing siya or what. So, isasama ko na kayo sa pag-unbox. Baka sakali maisipan nyo mag-check out nito sa link ko o kaya sa showcase ko. So, meron siyang kasamang 2 sponge na ito. Pero parang sa filter yan. And ito naman, yung kakaiba sa kanya, meron siyang essential oil pero nakakatulong yan sa dust mite para maiwasan, mamatay, maiwasang dumami ang mga dust mite. So, ipapatak mo yan sa loob ng dust mite remover or vacuum. So anyway, ito may manual na rin siyang kasama and good thing meron siyang ganitong pangkuskus na parang toothbrush kasi para malinis mo nga ng ayos yung dust cup niya. And this is the moment of truth. Moment of truth. Ayan na nga po ang itsura niya. And alam mo, marami na rin naman akong nasubukan talaga ng mga dust mite vacuum. Merong mabibigat talaga and ito, magaan lang siya. And isa talaga ang U-Want sa pinakamagandang dust mite vacuum na nasubukan ko kasi ilan na rin naman ang U-Want vacuum na dust mite na nasubukan ko. Talagang legit, maganda talaga ang quality nila. Promise. So, ayan, nakikita mo yung level ng dust mite na nadedetect niya. May UV light yan. Tapos, meron pa yung mainit-init na binubuga na something para talagang mamatay yung mga kailangan mamatay ng mga bacteria dust mite dyan sa mga hinihigaan, inuupuan. So, diba nung kailan? Siguro mga 3 weeks ago yata yun. Meron kaming pinuntahan na para siyang metal shop. Yung gumagawa ng mga bed frame, nagpapakustomize. So, gusto ko kasi malaman kung magkano aabutin ko sakaling magpapagawa ako ng frame para sa sofa bed namin sa sala para nakaangat nga siya. Hindi na ako binalikan, hindi na ako tinext talaga. Paano ko kaya malalaman kung magkano yun? Gusto ko kasi siya mapag-ipunan dahil yung sofa bed na natanggap ko from Dreaming. Grabe, ang ganda ng quality niya. So, gusto ko, tumagal siya sa amin and ayoko siya na lagi nakalapag lang ng ganyan. Okay naman na nakalapag siya ng ganyan. Ang inaalala ko lang, baka eventually mag-build ng mold yung ilalim niya dahil nga lang lagi nasa sahig lang. Ano yan? So, anyway, okay lang din naman kasi kailangan ko pang isipin kung ano yung mga kailangan kong ibentang gamit dito para lang ma-afford ko mabili. Ganun lang, may madadagdag akong gamit, ile-let go ko yung naiipong pera, ilaan sa kung anong kailangan dito sa bahay. Diba? Yung ganung bagay naman, hindi naman talaga siya need. Want lang siya and pwede naman siya makapag-antay. So, hindi na para ibawas pa yun sa income namin. No. So, anyway, eto na nga po at nag-arrange na nga ako dito. And ang bala ko lang talaga kasi is mailipat talaga yung study table ng mga anak ko dito sa kabilang side. And naglalagay na rin pala ako ng basket na lagay ng mga laruan nila. Hindi lang dito sa sala, meron din kaming lagay ng mga laruan nila sa kwarto. Even doon sa may bakuran sa may likod. Ay, hindi na rin kami makonsume kung saan ilalagay yung mga laruan nila. Minsan kasi nilalabas
labas nila. Alangan naman kunin pa sa labas, ibalik dito. Hindi na. Ito nga, naiusog ko pa itong isang sofa. Bakit naman kasi may underwear pa dyan? So, inalis ko na nga muna itong medyo malalaki at ililigpit ko na. Then, itong mga natira dyan, wawalisin ko na lang yan. Gabi na rin ako nagsimula maglinis dito. And ayoko na siyang palagpasin kasi minsan gusto ng katawan kong maglinis. Kahit anong oras pa yan, ipupush ko na. Kaysa naman, tama rin na naman ako. Hindi ko na naman magawa. Tapos ang ending, magpa-pile up na naman yung mga kailangan kong linisan. So, anyway, ayan na nga ang bagong pwesto ngayon. Wow, galing! You did that? Galing! I'm a hamster. Galing! Galing! Ah, galing! Ang galing-galing! I'm so proud of my baby. Pugar? Pugar? Oh my God, ang galing ni Kowa! Oh my God! Look, marunong na rin mag-drawing si Kowa! Oh my God! Wow! I'm so proud of you, anak! Ang galing mo naman! Good job, baby! Sobrang nakakatuwa kasi hindi ko talaga in-expect na kahit papano kaya nang mag-drawing ni Kowa. 3 years old pa lang kasi siya. Galing! Galing na! Match ko talaga. There's a Sobrang nakakatuwa. Nakaka-proud tong mga bagets ko. And sa aming dalawa ni Pingoy, hindi naman kami magaling talaga mag-drawing. Hindi ko rin alam talaga kung saan nila nakuha yung mga hilig nila sa pagdo-drawing or yung interest nila sa pagdo-drawing. Anyway, lilipat ko na rin itong malaking electric fan doon sa side ng study table ng mga bagets para kahit papaano maging clear naman dyan itong gilid ng computer table ni Pingoy kasi ayaw niya talagang ilipat. So, pupunasan ko na rin pala itong table nila kasi madalas, ang napapansin ko talagang dumi dito is kapag may mga binubura sila, yung eraser na parang libag-libag. Yun talaga yung nakakalat dito. So, gumamit na lang din ako dito ng suds. I think kailangan ko rin talaga maglagay ng open lang na basurahan malapit dito sa table nila kasi ang hilig nilang magugupit-gupit ng mga papel. So, since ang layo nga ng basurahan na either nandoon sa kusina or nandoon pa sa may terrace, so might as well maglagay ako ng sarili nilang basurahan para at least lahat ng mga pinaggupitan nila, doon na lang nila itatapon. And meron pala ako nabasa nag-comment, ito daw study table, parang wobbly daw siya or maalog. Actually, ang problema is hindi sa table, nasa akin po. Kasi sa ilalim nito, meron siyang adjustable na parang paa. Alam mo yun sa mga paa ng ref, ganun. Hindi ko talaga matansya kung paano ko malelevel ng ayos yung apat na paa nga nitong lamesa. Kaya parang uuga-uga siya. Pero yung table, yung quality niya, pati nung chair, the best. Etong slim na lamesa, inalis ko na nga doon kasi parang ang awkward ng pwesto niya doon. Yan kasi yung gagawin kong working area or working table kineme. And kung matagal na kayo nanonood, yan po ang dati naming dining table. O, diba? Ngayon na nandito na nga kami sa mas malaking space. Sobrang liit niya na lang tignan samantalang noon. Grabe yung table na yan. Gamit na gamit talaga namin. So, ayan na nga, kahit papano mas maluwag na siya. Hindi ko na lalagyan ng center table pa dito kasi parang feeling ko magiging harang lang siya. But I think in the future, mako-consider ko rin mag-rearrange ng mga sofa kasi baka manawa rin ako sa itsura niya. So pagpasensyahan nyo na yung mga parcel at products nasa likod naman na po ng pinto. Huwag nyo na lang tignan. So etong area na to, yan na magiging working unboxing area ko. Diba? At least kahit pa paano, meron na akong sariling spot dito. And madalas din naman dito sa sofa bed namin from Dreamy. Diyan lang din ako nakapwesto, nag-e-edit, nagvo-voice over. Tapos si Pingoy dito ang madalas na pwesto niya. Diyan siya laging nakahiga, nanonood. Tapos yung mga bagets, it's either nandun sila sa study table nila or nandoon sa lazy sofa Kanina nila. pala, napasadahan ko na rin ng linis. Binacuum ko na rin yung higaan namin para anytime antukin yung mga bagets or si Pingoy, at least malinis na doon. So naglagay lang din ako ng essential oil dito sa loob nitong dust mite vac. So si Papa parang hindi na uubusan niya ng ka-chat, ka-video call, ganyan. Lagi siya may kausap sa cellphone. Madalas nandito yan sa kwarto niya lang o kaya
andun sa likod, kutingting ng motor niya. Bihirang-bihira yan dito, magtatambay sa sa sala. Most of the time, sa kwarto niya, sa likod, o kaya nandun siya sa terrace. Dating nga pala sa kwarto ni Papa, hindi ko na siya nililinis kasi siya palang maarte na. So, alam kong naayos na lilinis niya yung kwarto niya. So, kinabukasan na nga pala realize ko, ang ganda rin talaga ng pwesto nitong table ng mga bagets dyan. Kasi, ang liwanag, galing lang sa bintana, and hindi ko pa nailalagay yung kurtina dyan dahil hindi ko pa nga nalalabhan. Late na ako nagising, ako na lang hindi pa nakakapag-breakfast. At meron mga pa-breakfast in sofa. Hindi siya breakfast in bed. Nasa sofa kasi ako. So, meron tayo dito medyo maanghang-anghang na pansit canton, tasty at may pakape si Mayor. So, ang agenda ko talaga ngayon, ang dami kong kailangan products na gawa ng content. Pero, grabe naman din talaga yung mga labahin na yan. Kasi lately, si Pinggoy na nga ang naglalaba. However, hindi niya talaga nauubos lahat. Pa, kurot-kurot lang ng laba. Ako naman, kapag inumpisahan ko yung paglalaba na yan, hindi ko talaga yan tatantanan unless matapos siya. So, aabutin talaga ako ng ilang araw dyan. Meron nga akong mga kailangang trabahong aasikasuin. So, si Pinggoy na nga ang mag-aasikaso nitong mga labahin. Medyo madami yan dahil nandyan din yung mga kortina, pati yung mga bedsheet na inalis ko doon sa dating higaan ng parents niya sa sala. Naalala ko pala doon sa vlog ko kahapon, marami ako nababasang grabe naman sa makamarami. Mga 2 or more. Marami about doon nga sa ref ni Papa na ibigay na nga lang daw kay Alvin kasi hindi naman nagagamit. So, from time to time kasi pinapa-andar yan ni Papa. Pero, hindi ko na para ipilit pa na ibigay mo na yan kasi hindi ko na siya pupersay ng mga ganun. Alam mo, pag mga may edad na talaga, mas madaling magtampo yung mga ganyan, lalo na kapag yung mga gusto nila kinukontra mo. So, hindi na. Kung ayaw niyang i-let go, hindi. Diyan so, ito nga palang isang uniform ni Pinky. Ewan ko ba bakit may mansyang kulay itim. So, binabad ko na nga. Buti na lang, meron kaming ganitong kalaking tabo. Yan din talaga yung nilaan kong babaran. Minsan may mga underwear or mga socks na kailangang ibabad. And ito yung isa pa na patungan ng mga shampoo na binili ko nung nakaraan. So, perfect siya para sa mga deboting, mga conditioner, body wash. Then, sa ilalim, andun yung mga laruan ng mga bata. Kanina pa lang nababarang ko naman yung loob ng arinola dito. But this time, kailangan ko kasing makuskus ng maayos. Itong kabuuang arinola nga namin. So, syempre, kailangan ko rin yung mapatuyo bago pa namin ipasok sa loob. And meron akong designated na brush para lang talaga sa arinola namin. So, eto na nga, pagkatapos kong mag-asikaso sa banyo, dumiretso na ako sa sala dahil mag-film na nga ako ng mga products na kailangan kung gawa ng content. So, ito yung dining table namin na nabanggit ko sa nakaraang vlog ko. Sobrang tibay niya, yes, kahit mabibigat carry niya. Pero kapag maiinit naman, hindi namin diretso nilalapag dyan. Naglalagay pa kami ng, alam mo yung parang pine tree na pot holder kinemerot. So, naglalapag muna kami ng ganun para hindi diretso yung maiinit doon sa mismong lemesa. Kasi, syempre, may tendency talagang mabasag din naman yun. Tapos, nakakatawa nga rin to si Pinggoy. Tinawag niya ako. Sabi niya, love, gagamitin ko na yung rice cooker. Buti na lang, naalala niya. Kasi parang last week yata, nagbanggit na ako kay Pinggoy na sabi ko, love, yung isang rice cooker natin, nakatago na sa cabinet sa taas. Kailangan ko magawa ng content. So, ako, nakalimutan ko na siya. Pero siya, naalala niya. Kaya tinawag niya ako para daw mabidyohan ko na dahil gagamitin niya. Ay, grabe naman talaga. Thank you, my love. So, habang ako ay busy-busyhan din naman sa sala, kakagawa ng kung ano-anong content, busy rin siya sa kusina, nag-aasikaso na siya dito na makakain na. Sobrang panalo ng ganitong ulam, yung adobong kangkong, alamang torta or alamang nuggets, mainit na, right? Oh my God! Alam mo, everyday talaga, lalo na pag may pasok, tinatanong namin si Pinky, Nak, anong gusto mong ulam bukas? Most of the time talaga, ang nire-request niya, alamang nuggets. Nakakaloka, sa dami ng pwedeng iulam na or i-request na ulam. Alamang pa nga ang nire-request madalas. Curious din ako sa inyong mga mommy, sa mga may estudyante na katulad ko, ganyan, medyo picky sa pagkain, lalo na pagdating sa mga gulay. Ano yung pinapabaon nyo sa kanila? Let me know naman para magkaroon din ako ng idea. Kasi kapag pinakain naman namin sila ng hindi nila gusto, baka naman magtiis sila ng gutom sa sa school nila. Katapos din pala namin kumain ng lunch, umalis nga pala itong mag-ama ko. Saan nagpunta? Ang lupit talaga. Nagmotor papuntang 7-Eleven. At kung ano man ang binili nila, Magnum. Yes, ito ang dessert namin. Kasi nga sabi ko, dapat mas extra special ang ganap namin. Kahit simple lang, dito sa bahay. Ay, ang ganda ng lighting ko dito! So, yan. First time namin kakain na nakabox na Magnum.
dahil weekend naman. Ito ang weekend treat namin for the kids and para talaga sa amin din. Thank you, Lalab. Anim pala siya? Akala ko 4 lang. Lapao, dali. Ning, Classic, walang ano. Alam mo. okay. Akala mo yung ano? Alam mo, may mga times minsan, lalo na kapag ang lungkot-lungkot ko, hindi ko alam kung anong gagawin ko para gumaan yung pakiramdam ko. Kakain ako ng Magnum, na almond. Ewan ko, gumagaan yung pakiramdam ko. Pero nung araw na yan, hindi naman ako malungkot. Sadyang gusto ko lang din talaga ng Magnum. So, eto na nga, pagkatapos nga namin kumain ng lunch, nakapag-dessert na, syempre, balik trabaho tayo. At ganitong mga trabaho yung gusto kong ginagawa, yung mga dagdag gamit sa bahay, dagdag tambak sa hindi. So, meron kaming bagong sampayan and dual layer na nga ito. Pwede rin siya sa mga walk-in closet, lalo na kung mahilig kayo maglalagay ng mga damit sa mga hanger dahil nga, dahil mo talaga mailalagay dyan. Pero kasi ang bala ko, ipopwesto ko yan doon sa may harap ng washing machine sa aming laundry area. Pero ang maganda dito kasi, pwede mo siyang ilipat-lipat ng pwesto, lalo na dito sa may likod. Kunyari ngayon, nandito yung sikat ng araw. Mamaya lang, wala na yan dyan. So, pwede ko nang mailipat yung aming mga sampay para talagang matuyo agad dahil dito nga sa sampayan na ito. So, if ever lang naman na-bet nyo nito, maglalagay ako ng link sa comment section and nasa showcase ko rin yan sa Black App. So, medyo may kabigatan ako. Tinatry ko nga kung bibigay ba to kapag binigatan ko. Hindi naman, carry naman. Kasi iniisip ko, what if mga comforter yung isampay mo doon na hindi na dryer. So, I think pwede naman talaga. So, pagkabalik ko nga doon sa loob ng bahay, nagsimula na ako mag-unbox ng iba pang gamit na kailangan kong gawan ng content sa mga susunod na araw. So, meron tayo ditong Steam Spot Cleaner Wet and Dry Vacuum from Aisin. Napakadaming accessories niyan. And si Pinggoy nasa kusina na naman. Anong niluto? Pesto pasta. So, mag-share na kami ng mga bagets. So, pagpasensyahan nyo na, may mga gamit pa rin nakatambak dito dahil hindi nyo na maaalis yan hanggat ako ay affiliate nandyan ng mga yan. Pagkatapos namin magmerienda, inasikaso ko na yung next na unbox ko. Ito naman, Zolele Fabric Cleaning machine. So, para siyang wet and dry vacuum din. Pwede magamit sa paglilinis ng sofa, kutsyon, carpet, car seat, helmet, yung may mga fabric na material. So, ganyan yung itsura niya. And medyo late upload lang ito, pero nagamit ko na po siya. Kailangan ko lang siyang gawan ng content or i-edit yung vlog. But so far, satisfied ako sa performance niyan. And ito yung pinaka-last na ganap namin. Kumain lang kami sa labas. Ayun lang muna for today's vlog.